Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:05 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of Sa expression. Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di gaman nga bahin sang kalibutan, naghahatag kami sang katawran, mayong aga good morning sa inyong nga tanan. Welcome sa isa namang edisyon sang pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag Iban Pa. Adlaw kita karon sang Miyerkules, Hunyo 17, tuig 2026. Mabiyan ini lang ika-3 sa apataran ka Miyerkules karon nga bulan sa Hunyo tuig 2026. Sa kinahanglan mangigupod ninyo tubtob alas 9:55 subong iyang aga. Ako ang inyo alagad JP Harvas. Sa aton mga sugitag palamati all over Western Visayas, mga abyan naton gikan sa probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo. Subong man sa aton nga mga abyan gikan sa Negros Occidental, maayad-ayad gid ga-aga sa inyo nga tanan. Ginatamya tuman sa isang maayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton nga pagpakalagad pinaagi online. Ang aton nga pagpakalagad mabatian live sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mo radyo kag subong man sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa sining oras mga biyan, magakuha kita na isang latest update sa lakat sang panahon. Hibalo naton mga biyan ang mangin lakat sang paniempo sa mga adlaw sang Miyerkules. Pinagi kay Ma'am Lenore Silvestre sang DOST Pagasa. Ma'am Lenore, good morning. Ma'am Lenore, good morning. Ngayon balikan natin mga biyan si Ma'am Lenore Silvestre sang Pag-asa Iloilo para sa update mga biyan sa lakat sang panahon. Tapunan natin sa piyak na linya si Ma'am Lenore Silvestre sang DOST Pag-asa. Ma'am Lenore, good morning. Hi, hello, good morning. Muna yung ating latest weather update para sa karon ni adlaw sang Wednesday, June 17, 2026. Easterlies ang nag-aapekto sa may eastern sections of Visayas and Mindanao. Diri naman sa western Visayas ay generally fair weather kita, pero wala man natong ganadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalat kag panagoob tugas sa mga localized thunderstorms. Mahina, tubtob makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest, nga magadalas ang makanay tubtob makasaran yung pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kag ng alas 5:28 kag ng aga kag magatunod ini alas 6:13 karon sa hapon.
Kag muna nga itong latest weather update, halin din may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Sylvester, madamo agad nga, salamat. Ma'am Lenore, sa aton mga kuturan nga may mga aktibidad subong nga weekend in time for the Father's Day celebration. Kamusta ma'am ang extended weather outlook sang DOST Pagasa? Well, base sa ating nga extended weather outlook, sir, diri naman sa west sa Iloilo ay partly cloudy man kita, sir. So, possible generally for weather kita. Though may sasabong abi may gina-monitor kita nga LPA, which is may medium chance na nga mag-develop into tropical depression o kon bagyo. So, posible ning sulod or magpalapit sa atin nga par in the next coming days, sir. Ang ginatumbod mo ma'am, ini ang sa idalom sa nga Mindanao area ma'am, sandig sa aton sining satellite monitoring. Well, ang iya location sining LPA, sir, ay nasa 3,070 km east of northeastern Mindanao, sir. I see. Ma'am, madamong giga salamat sa imo sini nga oras kag impormasyon ginhatag sa aton mga tagpalamati sa bungaga. Welcome, sir. Good morning. There you have it, mga biyan, latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Alas 9:11 na sa aga. So may ginabantayan karon mga biyan nga weather disturbance nga posible magdala sa mga pag-ulan sa pila ka mga lugar sa pungsod Pilipinas sa mga masunod nga inadlaw. Sa aton nga pagpakalagad, subong iyang adlaw sang Miyerkules, lagip sa aton nga pag-istoryahan mga biyan ang ginpagwa nga inflation update o kon inflation report sa Philippine Statistics Authority. Nagsaka pagid mga biyan ang inflation rate sa aton sining rehiyon sa nagligad iyang Mayo. Nagdangat na ini sa 6.8% halin sa 6.6% sa nagligad nga Abril. Kung ano ang kabangdanan sa pagsaka sini, igapapatid naton sige lamang madugay mga biyan ang nanging pahayag ni Direktor ni Lida Amular, ang pinuno sa PSA Western Visayas. Samtang sa aton Balita Nasyonal. Nagbiyahe na padulong sa Kazan, Russia si President Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit kag bilateral talks kaupod si President Vladimir Putin. Pagatutukan sa nasabit nga pagsinapol ang seguridad sa pagkaon, enerhiya kag subong man sa pagbinayluhanay sa produkto ukon sa trade and commerce. Kag subong man ang pagmarka sa ika-35 nga relasyon sa ASEAN-Russia kay ika-50 nga anibersaryo sa relasyong Pilipinas-Russia. Balita Nasyonal. Ginapalabot ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga wala sang hindi maayo nga feedback kung istoryahan ang pangabuhi sang mga Pinoy sa Germany. Ini ang ginpahayag sang Presidente sang ginpamangkot tuhoy sa skilled labor migration sa bahin sa mga Pinoy sa Germany. Suno sa Presidente, maayo ang oportunidad sa mga kauturan naton sa Germany kag pila sa ila ang nagaobra sa mga tikang kag desisyon nga magsaylo dito. May ara man sa mga oportunidad sa Germany kag mabakod man kag maayos ang ila sining nga komunidad suno sa Presidente kag maayo man ang lugar para puy-an sa mga pamilya halin sa Pilipinas. Kung pa mga na-report man na sunod sa iya nga mga Pinoy nga naka-eksperyensya sa kabudlayan sa nasambit iyang pungsod, hindi aboy ni ang kaso sa mga Pilipino sa Germany. Balita Nasyonal. Samtang sa ibang pagid naton nga balita mga biyan. Balita Nasyonal.
Lakip sa mga naistoryahan sa ginhiwat nga pagsinapol nanday Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag German President Frank Walter Steinmeier nga ang state visit sa kagkooperasyon sa Pilipinas kag Germany. Suro sa Malacanang mga biyan, lakip sa mga resturahan ang mas madamong oportunidad sa kalakalan kag investment, mas mapag-on nga operasyon sa maritime security kag defense, mas madalom nga pagbiniligay sa renewable energy, mas ginpasangkad nga technical kag vocational training opportunities kag mas ginpabaskog nga kooperasyon sang Germany sa ASEAN. Sobra sa 70 ka tuig na ang pagbiniligay sang duha ka pungsod kag padayon pa ini nga ginapasangkad para sa karaydan sang tanan. Balita Nasyonal. Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:10 sa aga. Balita Nasyonal. Samtang padayon ang pagpalabot sa bulig sa atong gobyerno sa mga apektado sa linog sa Mindanao sa nagligad iyang simana. Balita Nasyonal. Sandig mga biyan sa ginpagwa nga report sang DSWD Caraga, padayon ang ila sining pagpadala sa bulig sa mga apektado sa linog sa Davao Occidental. Padayon ang pagulag sa pamunuan sa DSWD Field Caraga para nga ihanda ang 24 meal ka family food packs bilang augmentation support sa mga pamilyang apektado sa mabaskog nga lindol sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Masako man ang mga personnel sang DSWD Caraga Regional Warehouse para maayo nga makarga ang mga family food packs nga igadulong naman sa DSWD Field Office 11 para sa gilayon nga pagpanagtag sini. Ang tikang sang DSWD Caraga ang kabahin sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga mapadasig nga madulong ang relief assistance sa mga disaster affected communities. Balita Nasyonal. Samtang sa iban pagig nga balita mga abyan, may ginahiwat karon nga job fair ang DICT in partnership sa PESO mga abyan sa mga nagapangita sang trabaho in line sa aton sining digital nga mga opportunities na ginainggan nga magpadulong sa SMCT Iloilo para nga mag-apply sa mga trabaho nga ginatanyag sa nanaytuhay nga kumpanya. Magluwas diri may araman sa libre nga trabahong digital learning session subong adlaw sang Miyerkules nga ginahiwat naman sa Park in Iloilo City. Ang session 1 nga nagasugod mga biyan sa alas 9 sa aga tungtong alas 11 sa udto o kung alas 11 sa aga natuhoy sa MSME onboarding on digital platform. Session 2, 11 a.m. to 12 noon, cybersecurity hygiene. Session 3 to 1 p.m. to 2:30 p.m. artificial intelligence for social media. Kag session 4, 2:30 p.m. to 4 p.m. ang Google Workspace. So ginigyan yung mga biyan ang mga kauturan naton nga luyag makatuon sa mga trabaho tuhoy sa digital platform. Magpadulong lang mga biyan sa sining free learning session nga nagapadayon karon sa Park in by Radisson sa distrito sang Mandurriao. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:10 Webes sa aga. Again, sa mga kultura nato nga nagapangita sa trabaho, luyag magsulod sa mga BPO companies, magtrabaho bilang mga customer service representative, English as a second language teacher, bookkeeper, senior audit associate, kaga subong man sa iban pagid nga mga oportunidad may kang tanan sa digitalization. Ginainggan nyo gigamo mga biyan nga magpadulong sa SMCT Iloilo 9 a.m. to 4 p.m. para sa
trabahong digital job fair. Alas 9:20 sa aga sa atong pagparumbalik mga biyan, istoryahan naton ang tuhoy sa inflation na update sang aton sining Philippine Statistics Authority para sa bulan siyang Mayo. As mentioned mga biyan, nagsaka ang aton sining inflation rate sa nagligad iyang Mayo. Kagang kabangdanan sini ang aton sining istoryahan pagkatapos lamang sang pila ka mga pahanumdom. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Drop, cover, and hold. Ano ang mga dapat gawin kapag lumilindol? Manatiling kalmado, pumunta agad sa pinakaligtas na lugar sa bahay o saan ka man naroroon. Ipakita sa mga bata ang dapat gawin para hindi sila matakot. Huwag lumabas ng bahay habang lumilindol. Mag-drop, cover, and hold sa pinakaligtas na lugar ng bahay hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga salamin, bintana at mga bahay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas ng bahay, manatili sa lugar na kinalalagyan. Protektahan ang sarili mula sa mga debris o bagay na maaaring bumagsak sa paligid ninyo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Game, 1, 2, and... Paatuhod, balikat ulo, kita kwetan, may wangat susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient
Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sarap bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sarap bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, Nasa Manila. Miss Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool. Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:28 na sa aga sa gihapon nagapabati mo sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, bag-ugid lamang nagsulod nga balita, formal na nga nagpungko bilang Senate President sang Senado sa Pungsod Pilipinas, si Senate President Win Gatchalian. Ini matapos ang iya sining pagka-elect bilang acting Senate President sang nagligad iyang sinimana kagakasunod sang mga tensyon kung nga nagluntad sa Senado
sa subong adlaw mga biyan nagapatawag sa kung nagasapol ang mga senador subong man ang mga miyembro sa Kamara para sa isa ka special session nga ginaprogyan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kag sa session subong aga yara mga biyan ang ika-13 nga senador sa bahin sa Gatchalian Block in the person of Senator Joel Villanueva nga sa tuanay kaupod sa Cayetano Block. So maatag na mga biyan, it's Senate President Win Gatchalian who now lead the Senate sa aton sini nga pungsod. So bantay mga biyan ang mga dugang nga detalye gikan sa aton nga reporter sa Senado. For sure ini ang mangin kaundan sa pila ka mga balita subong iyang aga. So bantayan mga biyan ang mga reports ang aton sining mga kupdanan sa pagpangalagad sa DZRB Metro Manila kag subuman sa Facebook page sang Radyo Pilipinas. Alas 9:30 sa aga. Sa rasiling ko na mga biyan ang aton sining Philippine Statistics Authority. Nagtawag sang isa ka press conference mga biyan kahapon gadlaw para igapa alinton sa publiko ang nangin resulta sang ila sining monitoring tuhoy sa headline inflation o kung ang kadasigon sa pagtaas ang produkto kag mga serbisyo sa aton sining rehiyon sa nagligad nga Mayo. Kag sandig sa monitoring sang PSA mga biyan nagdangat sa 6.8%, 6.8% ang inflation sang aton sining rehiyon sang nagligad iya nga Mayo. Kung ano ang kabangdanan sang sini iyang pagtaas sang inflation, yari pamatian naton mga biyan ang kabahin sang nangin pahayag ni Director Nilida Amular, ang Regional Director sang PSA Western Visayas. Maayong aga sa tanan, presentar ko subong ang report sa inflation rate sa Western Visayas para sa bulan sang Mayo 2022. Ang headline inflation o kung ang pagkulag sa presyo sa mga produkto at mga serbisyo sa rehiyon ang mas madasig pa sa antas na 6.8% sa bulan sang Mayo 2026. Ang inflation rate sa nagligad nga bulan sang April 2026 ang nag-record sang 6.6% kag 1.5% naman sa Mayo 2025. Ang year-to-date kung ang average inflation halin sang Enero 2026 hasta Mayo 2026 ang nag-record sang 4.4% inflation rate. Ang mayor nga rason sa pagtaas ng regional inflation sa Mayo 2026 kumpara sa Abril 2026 among pagsakas ng presyo sa food and non-alcoholic beverages, commodity group nga may 5.7% inflation rate, halin sa 4.9% sang nagligad nga bulan. Ini ang may 66.6% share sa pagsaka ng overall inflation sa Western Visayas. Ang nagtulod sa mas mataas na inflation para sa food and non-alcoholic beverages, subong nga Mayo 2026 among pagsaka ng presyo sang bugas na may 16.2% inflation rate, alin sa pagtaas ini sa itong April na may 9.8% inflation rate. Nagapangaduwa nga rason sa pagtaas ng regional inflation sa Mayo 2026 kumpara sa April 2026. Amo ang restaurants and accommodation services commodity group nga may inflation rate na 17.2%, halin sa 15.9% inflation sa April 2026. Kag may share na 13.2% pagdasig sa headline inflation. Ang mga mayor na nag-contribute sa inflation rates ng restaurants and accommodation and services. Amo ang mga restaurants, cafe,
and the like nga may 17.5% inflation rate sa Mayo 2026 halin sa 16.2% sa Abril 2026. Nakaamot man sa pagtaas ng regional inflation sa Mayo 2026, amo ang pagsaka sa presyo sa furnishings, household equipment and routine household maintenance, commodity group, na may inflation rate na 6.1% halin sa 5.0% sang nagligad nga bulan, na may share na 7.5% sa pagsaka sa overall inflation. Ang mayor nga nag-contribute sa inflation rates ng furnishings, household equipment and routine household maintenance, amo ang mga domestic and household services na may 13.3% inflation rate sa Mayo 2026 halin sa 10.7% sa nagligad ng Abril 2026. Sa kabilugan nga inflation rate sa Western Visayas, ang 6.8% sa Mayo 2026, ang nagapanguna nga nag-contributor amo ang food and non-alcoholic beverages, commodity group na may 5.7% inflation rate at 36.9% share. Ang top contributors sa inflation sa food and non-alcoholic beverages, commodity group amo ang subgroup sa cereals and cereal products na may 13.5% inflation rate. Fish and other seafoods na may inflation rate na 6.1%. Vegetables, tubers, and plantains, cooking bananas and pulses na may 8.4% inflation rate. Kadua nga top contributor amo ang transport, commodity group na may 20.5% inflation rate at 27.4% share sa May 2026 overall inflation. Ang may madako nga bahin sa inflation sa transport amo ang gasoline nga may 50.5% inflation rate kag ang diesel nga may 56.9% inflation rate. Katlo nga contributors sa overall inflation amo ang restaurants and accommodation services nga may 17.2% inflation rate at 13.0% share for overall inflation. Ang top contributors sa inflation sa restaurants and accommodation services amo ang subgroups ng restaurants, cafe and the like na may inflation rate na 17.5%. Sa 13 ka mga major commodity groups, 7 nga mga commodity groups ang nag-record sa inflation rates nga mas mataas kumpara sa nagligad nga bulan sang Abril 2026 amo ang mga masunod. Food and non-alcoholic beverages na may 5.7% inflation rate halin sa 4.9% inflation rate. Alcoholic beverages and tobacco na may 8.9% inflation rate halin sa 7.4%. Clothing and footwear nga may 3.7% inflation rate halin sa 3.5% inflation rate. Furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 6.1% inflation rate halin sa 5.0%. Kagang health na may 3.5% inflation rate halin sa 3.4% inflation rate. Information and communication nga may 1.3% inflation rate halin sa 0.7%. Kag restaurants and accommodation services may 17.2% inflation rate halin sa 15.9% inflation rate. Sa piyak na bahin, ang commodity groups ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 2.0% inflation rate halin sa 3.3%. Transport na may 20.5% inflation rate halin sa 21.7%. Recreation, sports, and culture na may 6.3% inflation rate halin sa 6.6%. Pag personal care and miscellaneous goods and services na may 4.2% inflation rate halin sa 4.3%. Ang nag-record sang mas manubo
ng mga inflation rates sa Mayo 2026 humalin sa Abril 2026. Duwa ka mga commodity groups naman ang nag-record ng kapareho ng inflation rate sa Mayo halin sa Abril 2026. Education services na may 3.9% inflation rate, ug ang financial services na may 0% inflation rate. Sa mga probinsya sa rehiyon, ang Antique ang nag-record sa pinakamataas na inflation rate sa bulan sa Mayo 2026 na may 9.3%. Ang Capiz naman ang may pinakamanubo nga inflation rate na nag-record sa antas na 4.3%. Apat ka mga probinsya ang nag-record sa mas mataas na inflation rate sa bulan sa Mayo 2026. Kumparar sa Abril 2026, ini ang nag-record sa mga masunod. Aklan, 8.0% halin sa 7.8%. Antique, 9.3% halin sa 7.8%. Capiz, 4.3% halin sa 4.0%. Tugang Guimaras, 4.7% halin sa 4.4%. Sa piyak na bahin ang probinsya sang Iloilo ang nag-record sa inflation rate na mas malubo kumpara sa nagligad nga bulan. Na may 7.2% inflation halin sa 7.4%. Ang syudad sang Iloilo naman ang nag-record sang kaparehong inflation nga may 6.0% sang nagligad nga bulan. Jerry Avet Mabian, ang kabahin sa nangin pahayag ni Director ni Lida Mular, ang Regional Director ng PSA Western Visayas, tuhoy sa ginpagwa nga inflation report sa bulan iya sang Mayo. So mga biyan, ang aton sining inflation nagdangat sa 6.8% sa nagligad iyang Mayo, mas mataas ini kung ikumpara sa 6.6% nga nabalhag naman sa ahensya sang nagligad nga Abril. Suno sa PSA, ang pagsaka sang inflation sang Mayo tugas ang mas madasig nga pagsaka sang annual growth sa index sang food and non-alcoholic beverages nga nagdangat sa 5.7% halin sa 4.9% sang Abril. Ini ang ginsundan sang restaurant and accommodation services kag furnishing, household equipment kag routine household maintenance. Nakitaan man sa mas mataas nga inflation ang commodity groups sang alcoholic beverages and tobacco, clothing and footwear, health kag information and communication. Samtang mas marubo naman ang inflation sa indices ng housing, water, electricity, gas and other fuels, recreation, sport and culture, kag personal care and miscellaneous goods and services. Wala naman siyang nangin pagbag-o sa inflation rate sang education services kag financial services. Sa mga probinsya, lunsay nagsaka ang inflation rate sang tanan nga probinsya sa rehiyon sang nagligad nga Mayo. Magluwas na malang sa Iloilo nga nagdubo sa 7.2% halin sa 7.4% sang nagligad nga Abril. Samtang ang Iloilo City napabilin mga biyan sa 6% ang inflation rate. Panugyan karon sang PSA Western Visayas sa aton sining nga mga kulturan, magkinot anay kay prioridad nga baklon ang mga labing importante nga mga kinahanglanon. Ang ining nga pagsaka sa mga presyo mga biyan, resulta pa ini sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Siyempre domino effect mga biyan, bangod sa mataas nga presyo sang gatong, mas mataas man ang transport cost o kung ang gasto sang pagbiyahe sang mga produkto halin sa kaumahan padulong sa merkado. Rason kun nga ang mga nagabaligya sini nagapataas man sang presyo. So kita nga mga bumalakal o the moment nga magpamalaklon sa merkado, kung ikumpara sa wala pa ang price increase sa mga gasolina, sa diesel, mas mataas-taas ang presyohanay subong iyang mga binulan mga biyan. Alas 9:44 sa aga, sa iban pagid naton nga balita mga biyan, gikan naman sa Department of Trade and Industry.
Nagpakigbahin sa ginihiwat nga Pro-Pac Asia 2026 sa Bangkok, Thailand. Ang 23 ka micro, small and medium enterprise kon MSME na suportado sa Department of Trade and Industry Western Visayas. Ang Pro-Pac Asia isa ka international trade exhibition para sa processing, packaging, automation, logistics kag manufacturing technologies. Nakip sa mga gin-highlight sa aktibidad ang mga latest industry insight, trend kag mga teknolohiya. Nagpabutyag naman ang DDI Western Visayas ang ila excitement na makita kung paano gamiton sa mga MSME ang ila mga natun-an nga teknolohiya kag partnership sa ila tag sa kaprodukto lokal. Sa 23 ka delegasyon sa Western Visayas, 3 ragalin sa Aklan, 4 sa Antigua, 2 sa Capiz, 2 sa Gibaras, 5 sa Iloilo, kag may 2 ka Banpa gikan sa Negros Occidental. So congratulations kida sa aton sining nga mga MSMEs coming from Western Visayas. Madinarag-ol nga nagpakigbahin sa sining Pro-Pac Asia 2026 sa Bangkok, Thailand. Ang isang DTI excited kami nga makitaan kung paano ang mga innovation sa inyo sinitag sa mga produkto following sa inyo sining pagpadulong sa Bangkok, Thailand. Samtang sa iban pagid nga balita, ginhiwat naman sa Balasan, Iloilo ang labing unang Integrated Pest Management kung IPM Center Hybrid Rice Techno Demo Farm Project sa probinsya sang Iloilo. Ang programa nga ginapakigbahinan sa 89 ka mga manghuma nagsugod sini nga Hunyo kag bagapadayon tubtob sa bulan sang Setyembre. Sino kay Ryan Rasgo Hepes ang Field Operations Division sang DA Western Visayas, isa sa katuyuan sang sining proyekto nga matudlo ang epektibo nga pagtapnag kag pagdumala sa mga peste kag balatian nga nagadugang sang kahalitan sa mga talamnan kag nagaapekto sa kadamuon kag kalidad sang ani sang palay. Samtang ginpahayag man ni Cherry Tyson Hepes ang Regional Crop Protection Center nga kinahanglan sundon sa mga manguma ang mga integrated pest management strategies, lagip na ang paggamit sa biological control agent pareho sang trichogramma kag trichoderma agud nga madubala sang husto ang mga nagapangunang nga peste sa hybrid nga palay. Following sang successful launching sang sining nga proyekto didto sa Banwa sang Balasan, we look forward mga biyan nga ang ining nga proyekto sa aton sining Department of Agriculture ang mapatuman man sa pa nga mga area sa aton sining rehiyon, especially sa mga area nga nagasalig sa produksyon sang palay. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:47 sa aga. Sa iban pagidaton nga balita mga biyan sa Balita Nasyonal, formal naman nga nagpanumpa bilang bago nga Senate President Pro Tempore si Senador Vicente Soto III. Siya ang mag-serve nga acting Senate President sa tion nga wala ang Senate President nga karon si Senate President Sherwin Gatchalian. Baloon mga biyana kung ano ang development sa mga aktibidad sa Senado subong iyang adlaw kasunod sa paghiwat sang special session nga ginaparugyan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Samtang sa lower house o kung sa Kamara mga biyan, gideklaraman ang quorum sa ginahiwat karon nga special session sang Kamara de Representante matapos nga nakabalhag sa 213 ka miyembro nga present sa sesyon.
Bukod sa sininga quorum, mahimo na nga talukayon kag aksyonan sang Kamara ang mga na pending nga mga hagna kag subugman ang pila ka mga importante nga talakayan nga natala na pagbotohan sa special session. Mismo si House Speaker Faustino Bojidi III ang nagapanguna mga biyan sa sesyon sang aton nga Kamara. Ag sa katapusan nga balita, gidlunsar na sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration PAGASA ang isa ka bag-o nga mobile application nga nagatuyo maghatag sang mas madasig kag mas timely nga warning sa panyempo na direkta na mga biyan sa mga pumuluyo. Kadungan sang pagsulog sang Typhoon and Flood Awareness Week, opisyal na nga ginpakilala kahapon ang PAGASA National Hydrometeorological Observing Network o kung mas kilala sa buong panahon. Nakip sa tampok o kung feature sang sining panahon app. Amo ang isa ka interactive map nga nagapakita sang near real time nga datos sang panahon kay man pa nga impormasyon may kang tanan sa baha kag ulan. Pinaagi man sa app makabaton sa ang mga nagagamit sini sa mga direktang abiso sa ilang mga telepono, nakit na ang mga bulletin tuhoy sa bagyo, mga warning sa thunderstorm kag mabaskog kapag ulan, kag mga advisory para sa pagbaha. May ikasarang man ang app nga magapadala sa mga localized alert. Kung basugtan sang user ang location access, automatiko nga magapadala sang warning ang app kung may ara sang pasulod nga malain nga panyempo sa iya mismong location o kung sa mga lugar nga natalanan niya nga kung sa mga lugar nga ginakabig pinned location. Magluwas diri may ara man ini sang hourly forecast kag 5 ka adlaw nga weather outlook. Samtangin pasiguro naman sang pag-asa sa publiko nga safe ang ining panahon app para sa mga personal nga impormasyon kag hugot nga magasunod ang app sa guidelines sa dalom sang data privacy app. Libre nga ma-download ang Panahon app sa Google Play Store para sa mga nagagamit sang Android kag sa Apple App Store naman para sa mga naka-iOS. Alas 9:52 sa aga. Wala kita sang oras kinabilin sa aton sining pagpangalagad diri nagilamang kunto matong edisyon sa mga adlaw sang Miyerkules, Hunyo 17, tuig 2026. Sa ngalan sa akon mga katuwang teknikal, Mr. Vermora Vintora sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalaga, JP Harvas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.